blush na. Ayan. I mean, lip tint, not lipstick. Lip tint, then concealer, and ang lagi ko talagang gamit sa taping, itong powder. Yan. So, yun yung gamit ko. Ayan ba yung to maintain your glowing look? Like Yes, every day? yes. Pero yung nakakaglow talaga yung concealer. Like, hindi ako nag-glow. As in, kahit sa mga photoshoots, yun talaga yung pinapagamit ko na concealer. Hanggang sa taping. Hanggang sa taping? Yes. Abot ka man? Abot kami. Di ba naitawid pa natin? Ayun, ang itawid natin. Actually, sa abot kami na pangarap, bawal lang mag-makeup doon. Pero dahil atik ako sa mga lip tint na to, nagtatago ako sa CR, tapos nag-lip tint ako. Yung gamit mo? Oo, tapos, it came to the point na si Direk, wala na rin siyang magawa na yung pindihan niya. Oh, sige, gusto mo mag-lip. Sige na nga. Okay na yan. Parang 2 years na tayo. Sige, mag-lip tint ka na. Pero ano ba yung pinakaiba ng Pretty Secret from other products? Ayun yung para sa akin kasi super dami nilang nalalabas. Almost every year. Kapag Pasko, may nilalabas sila. At pinakagusto ko sa kanila, may mga gift sets sila. Tapos last year, meron pa sila yung mermaid collection. Pati yung mga brush nila, yung brush is buntot ng mermaid. So natutuwa ko kasi super fun yung mga products nila, mga pang-bata din talaga. And ayun, parang ang creative lang kasi talaga. Pati yung packaging super cute. You agree? Very cutesy, no? Very cute, very demure, very mindful. Congrats again, Jillian. Thank you po. Hi, Jillian. Ano yung favorite part mo pag mini-makeupan ka or ikaw ang nag-makeup sa sarili mo? Actually po kapag sa taping, ako po yung nagme-makeup sa sarili ko. Ewan ko, parang naging masayang ritual siya sa akin na every morning ako yung mag-makeup sa sarili ko. So yung favorite part ko talaga is pag naglalagay ako ng mga foundation, may mga concealer ka. Parang minamassage ko yung mukha ko, gano'n. Tapos, yan yung pag-lip tint ko, talagang gusto ko talaga nag-lip tint. So, ayun, sa akin, yung buong proseso ng pag-makeup is super fun. So, yun naman yung importante actually, na nag-i-enjoy mag-makeup. Noticeable yung glow mo kasi sabi nila kailangan yung base din maganda kahit na anong gamit mo na makeup. So, ano yung iba mong secrets to stay pretty? Secrets? Well, other than yung makeup, siguro, actually ngayon guys, natutulog na ako ng maayos. So, hindi kasi last year, in-interview ko nila ako, lagi ako walang tulog. Ngayon nakakatulog na ako and pinaprioritize ko na talaga ngayon yung self-care. So, inaayos ko yung pagkain ko, pagtulog ko. And I think kasi, pag masaya ako, dun ako pinaka nag-glow. Hindi ko alam bakit. Masaya kasi po ako ngayon. So, ayun. Ano nagpapasaya sa'yo? Family, friends, ayan. Onting kilig minsan. Yan lang. Yung work ko, ayun. Ay, habang ko lang, sino yung mga makeup influences o yung mga artista, international or local, na pag nakikita mo, gusto ko yung pag-makeup niya. Ako kasi parang kung sino lang yung makita ko na picture na maganda, ginagaya ko yung makeup. So ngayon gusto ko yung mga makeup styles ng mga Korean, super light. Oo, mga Egyosan. So, ayun, wala akong mismong inspo sa makeup. Basta kung ano yung makita kong magandang picture ng makeup for the day, yun yung ginagaya ko. Hi, Julian. So, hello po. Cherry Hills. Question ko lang, ano yung daily routine mo pagdating sa makeup? Pagdating sa makeup, so, sa start ko ako na wash on face, moisturizer, primer, concealer, powder, tapos diretso na ako ng blush on. Actually, gusto ko din talaga nagkikilay. Gusto ko, minsan nga iba-iba yung shape ng kilay ko eh. Minsan straight, minsan naka-arch. Ganun, basta iba-iba siya. And minsan iba-iba yung lip tint ko. So, ayun na po. Ang aking daily routine ay paiba-iba actually. Gusto ko paiba-iba yung look ko palagi. Pag yung ano na, pag walang taping, o simple na. Pag walang taping, ginagawa ko po. Gusto ko talaga kasi itong concealer. So, lagi talaga ako naglalagay sa under eyes ko kahit super nipis. Tapos, lip tint, blush on. Ayun. Then, paano sa tingin mo nakakatulong yung makeup to represent yourself? And then, paano mo sa mga clients? Well, ako kasi po, I do makeup for fun.
And para sa akin, nakakatulong siya bilang, di ba, artista nga po. So, sa amin, iba-iba yung looks na ginagawa namin. Kapag may pinaportray kami mga characters, minsan, kailangan ibang-iba yung look dun sa isang mga character. Actually, gusto ko nga po sa next show ko, iba yung look ko from Dr. Annalyn. So, feeling ko nakakatulong yung makeup somehow na parang nagiging shape-shifter in a way. Ayun, parang, at saka, para sa akin po, ano kasi ako tao, creative akong tao, and feeling ko ito yung nagiging creative outlet ko, yung pag-makeup, yung iba-iba yung kulay ng eyeshadow ko, ng lip tint ko, ayun. Thank you so much. Ay, Jillian, tanong mo lang, sino sa mga poster mo sa Abot Kamay na Pangarap ang na-influencer mo gumamit ng Pretty Secret? Okay, sa mga co-stars ko, mahilig kasi ako magbigay ng mga lipstick. Feeling ko si Zoe, ayan. Pero more on sa production team din po kasi ako nag-share sa mga PA namin. Ayun yung bonding namin, ay ito gusto ko yung lip tint kasi yung lip tint ko. Parang nag-sharean po kami ng mga lip tints. Tapos minsan, nagme-makeup kami na sabi na sa makeup chair ako, tapos may sisilip sa makeup chair ko, may nakiki-makeup na lang may nakiki-lip tint na. So, ayun, parang nagiging masayang bonding din po siya sa amin, yung pag-makeup sa taping. Yung pag-makeup mo, self-taught? Yes, opo, self-taught. Actually, fun story po. Noong mga 12 years old po ako, mahilig na kasi talaga akong make-up. Nanonood ako sa YouTube paano mag-makeup, ganyan. Tapos yung papa ko galit na galit siya. So, tinatapon niya yung make-up ko. Pero syempre yung mama ko konsintigor. So, binibila niya ako patagot. Tapos nag-makeup ako sa CR kasi nag-i-enjoy talaga ako nung nag-makeup ako. Parang, ewan ko, parang self-care siya sa akin in a way. Kasi parang, this is for myself. Ayun lang, nag-i-enjoy ako. So, ayun, sorry papa, wala siyang nagawa talaga. Pero yung paglalagay ng makeup, nasubukan mo na rin sa ibang tao? Like, Opo, actually, na-makeupan ko na rin po yung mama ko. So, na-makeupan ko yung ibang mga kaibigan ko po. And actually, yung mga abot kamay boys. Boys ko sa abot kamay ng Pangarap. Sabi ko, alika dito may makeupan kita. Tapos wala silang nagagawa talaga. Ayan, na-makeupan ko na si Jeff, si Rahil. Ayun, sila pala yung na-makeupan ko. Ayun. Kung sino-sino mga katabi ko, na-makeupan kita agad. Pero Jillian, may pala kang i-level up yung talent mo sa makeup. Like, gusto mo mag-aral talaga? Actually, gusto ko po ng bata ko. Gusto ko maging professional makeup artist. So siguro po, pagtapos na abot kami ng Pangarap, since wala naman muna akong gagawin pang project, susubukan ko po. Nag-take ako ng mga makeup classes. Malay nyo, ito yung maging side job ko. Side quest. Malapit mo matapos yung Abot Kamay? Yes, matatapos na po siya this October. So, last 3 to 4 weeks na lang po. So, does it mean mapapahinga yung mukha mo sa makeup ng medyo matagal-tagal? Medyo po. Pero kasi alam niyo naman ako, mahilig akong magpakikay, mahilig akong mag-pictorial. So ayun, mukhang mag-aayos-ayos pa rin ako. And actually gusto ko mag-aral ng iba pa pong makeup style. Kasi syempre, gusto ko iba naman yung itsura ko from Dr. Annalyn sa aking mga bagong gagawing projects. Ayun. So, may invention na mangyayari? After Abot Kamay? Ewan ko po, itatry ko. Kung papayag po ang mga tao sa aking paligid. May next project ba? Sa ngayon po, wala pa po akong nababalikan. May mga narinig lang po ako, pero so far wala pa pong set talaga na project na gano'n. So, anong reward mo sa sarili? Para sa mga matagal mong pag-aano sa Abot Kamay na Pangarap? Actually po, sobrang tagal ko na kasi hindi nagbabakasyon. So gusto ko po sana magbakasyon with my family. Pero naisip ko nga po, ayoko magbakasyon ng sobrang tagal. So feeling ko po, pagtapos ng Abot Kamay, bakasyon ng saglit, mga 2 linggo. Tapos, ayun, mag-gym na naman ako everyday. Out of the country o Oh, out of the country? out of the country po sana. Gusto ko pong bumalik kasi ng Japan. Sobrang gusto ko po kasi sa Japan. Lalo pag winter, gusto ko madala din po dun yung family ko. Kasi hindi pa po kami nagbabakasyon na out of the country na magkakasama. So ayun, gusto ko reward ko yung sa sarili ko and sa kanila. Last question, Jillian. Itong Pretty Secret ba? Pwede kang mag-franchise? Parang gano'n? Pwede po. Teka po, actually hindi ko alam. Wait lang.
Okay. Available lang po siya sa Watsons. Oo. Sa Watsons Online and Watsons Stores. Doon lang po siya available. Pero sa sobrang mura po niya, pwede naman kayo mag-word tapos i-resell nyo. Sige natin. Pwede naman yan. Pero, nagbibigay ka rin ng suggestion sa kanila? Oh. Suggestion? Sa Pretty Secret? Actually, ngayon ko lang po narinig ito, Tito Jojo. So, magandang idea po yan. So, feeling ko po, i-try natin. Dahil mag-franchise din ako if ever. Ano sarili make-up line by Pretty Secret? Oo nga po. Kasi para mas mapakita natin sa buong bansa. Okay, thank you, Thank you. Gian. Thank you so much, our friends from the media. Now we have Kasi po kami ngayon kasi patapos na shoot namin ng aming finale. And ayun, nalulungkot ako pero nagpapaka-busy na lang ako sa ngayon para hindi ko maalala na patapos na pala kami. Ano mga mamimiss mo sa cousin mo? Hindi na sa abot kami na mga... Lahat. As in lahat. Yung kapag sabay-sabay kami kumakain, kapag lunch break or dinner break, minsan naglalaro kami ng chess, tapos mag-tiktok kami, kung ano-ano ginagawa namin, as in babanding kami. And kapag sa umaga, sabay-sabay kami nagdadasal bago mag-shoot ng mga eksena. And mostly yung bonding namin outside ng mga eksena po eh. Kasi sabay-sabay na kami kumakain, kasi tuhan-tuhan kami tungkol sa mga buhay namin. So mamimiss ko lahat, pero hindi ako papayag na hindi ko sila makikita kapag matapos ang abot kami na pangarap. Okay. Naghahanda ka na rin ba para sa Sparkle World Tour sa Japan? Kasama na ba sa makakantayin mo ang new song? Ayun, ang Sparkle World Tour sa Japan, malapit na po yan, this October po yan. And sa ngayon, nag-iisip na ako ng mga magiging outfits ko sa Japan dahil gusto ko talaga sa Japan. And gusto ko ang Japanese fashion. And ang new song ko, abangan po natin yan kung ano makakakantayin ko po doon at mga i-perform ko po doon sa Japan. Okay, ano ang nilulook forward mo sa upcoming Japan show? Look forward ko, syempre, na makita po natin ang mga kapuso po natin abroad, magbigay tayo ng saya sa kanila. At syempre po yung magiging bonding po namin, na magkakasama po kami sa Sparkle World Tour. And yung pagkain sa Japan, kasi sobrang hilig ko po sa Japanese food, I love salmon sashimi, so na-excite po ako na kumain sa Japan at syempre kasama ko din yung mama ko doon. And I think isasama ko yung kapatid ko, so na-excite lang po ako na parang bakasyon na rin po ito pagtapos ang abot kami na panahon. Okay. May mga pinaplano ba sa bagong investment? May pinaplano ba mga bagong investment? Bagong investments. So ngayon po kasi hindi ko pa masyadong inisip yung mga material na investments. Inisip ko ngayon yung investment sa sarili. So ngayon po nag-work po ako for my self-growth. Talagang lagi na po ako nag-gym ngayon. Inaayos ko yung tulog ko, yung pagkain ko, lahat. Parang ngayon po ang ina-invest ko talaga is yung health ko. Ay health ng family ko. Mas ganun po. So, ayun. Tapos sa abot kami na pangarap, more on pahingan, and kasama ko yung family ko. Talagang quality time kasama ko yung family ko. Kasi for 2 years, halos hindi ko sila nakikita. Kasi everyday ako may work. So, yun po, recharge lang ko. Yun ang ating bagong investment. Okay, last question na lang. Any plan for Christmas? And plus for Christmas, syempre gusto ko po na mag-give back sa family ko. Gusto ko na, kung saan nila gusto pumunta, gusto ko na yun yung maging gift ko sa kanila. Basta gusto ko kasama ko sila, makapag-church ko din sabay-sabay. Yun lang po talaga importante sa akin ngayon. Kasi nga, at tagal ko sila hindi nakikita ng